Ang lupit pala ni ni Arnold Clavio, ang tulis. Ito ba yung klase mga newscaster o broadcaster sa GMA na sobrang tulis? Matindi ka, Arn ha. Lumabas kasi itong video. Lumabas itong video ni Sara Balabagan. At inamin nito na may anak sila ni Arn. Itong si Arnold Clavio. Tapos, ito si Arnold Clavio, puna sa ibang mga tao, kala mo, napakalinis. Pero ito pala, si Sara Balabagan, sinasamantala niya ang kahinaan ng loob nito dahil nakulong nga ito noon. Kaya ito yung ginawa niya. Ito yung video na mapanood natin ngayon na inamin ni Sara Balabagan na may anak sila ni Arnold Clavio na yung panganay ni Sara Balabagan. Ang ama po ng panganay ko ay si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavio noong pong ako po ay nakapiit pa sa Al-Ain Central Jail dahil dinalaw po nila ako doon kasama po si Mr. William Gatchalian. Siya po yung nagbigay o nag-donate ng $40,000 dollars para sa blood money. At kasama po nila doon si Arnold Clavio, yung ninong ko po, si Kuya Peter Singh, at isa pa pong veteranong broadcaster o reporter na nakalimutan ko lang yung pangalan niya. So sila po yung bumisita sa akin doon. So doon po ko unang nakita si Arnold. So naging close po kami ni Kuya Arnold, kung tawagin ko siya noon. Dahil po nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa nag-cover noong nung kaso ko, nung pag-uwi ko, even sa pag-uwi ko sa probinsya. In fact, naging exclusive pa nga niya dahil hindi nakasama yung isang reporter sa kabilang station. Iniwan. Sa Channel 2, iniwan nila. Okay? So, kaya po kami naging close. So, kuya-kuya po yung tawag ko. Ngayon, sa lahat ng mga nakakakilala, personally kay Arnold Clavio, alam niyo po kung gaano po siya kakingkoy. Hindi lamang po yung mukha niya, kung hindi po, yung pong talagang, yung sense of humor niya, kahit umiiyak ako, kahit malungkot ako, napapatawan niya po ako. So, just imagine po, nagaling ako sa kulungan, kung gaano po ako ka-vulnerable noon. Pero hindi ko po i-justify kung ano po naging nagawa ko po. So in short po, naging close po kami ni Kuya Arnold, kung siya akin tawagin noon. At alam niyo po, siya po yung isang tao na for kauna-unahang pagkakataon na nagpasyal sa akin sa Maynila o sa Manila. At siya din po yung kauna-unang tao na nagyaya sa akin manood ng sine. Nagdala sa akin manood ng sine sa Maynila. So ako na po tuwang-tuwa. Napakabait naman ni Kuya Arnold. At yun na nga po, hindi ko po, yun po pala. So marami pa pong kwento pero ayaw ko pong ikwento ngayon. So yun lang po, inaamin ko na si Arnold Clavio po yung tatay ng panganay ko pong anak. At alam ko po, nagkasala po ako at saludo po ako sa kanyang may bahay, sa kanyang asawa. Sabi ko nga, lupit mo, Arnold Sinasamantala niya yung kahinaan ni Sara Balabagan. At inamin ni Sara Balabagan na inimbita siya ng manood ng sine, niyaya nanood ng sine, at sumama naman siya. At siguro nag-date sila. Sinasamantala nga ni Arnold Clavio itong kahinaan ni Sara Balabagan. Tindi mo, Arnold. Tapos pag ikaw nakapag yan sa mga mga government official, akala mo kung sino kang malinis. Ang kapal na mukha mo. Maalala ko to nung panahon ng pag-renew nitong GMA7 ng kanilang franchise. Nabanggit to ni Alan Peter Cayetano na hindi naman daw sila nung panahon to ni Alan Peter Cayetano, sa speaker pa siya noon na sinabi niya, di naman ako gano'n na porkit tinitira ako, gumaganti ako sa mga nasa media. Ako nga tinitira ako sa GMA7, Arnold Clavio. Kasi nga,
nung nangyari yun sa ABS-CBN na 'di ba sobrang ano doon ang pagkabayas ng GMA7, daming galit ng mga politician kaya sila isa yun sa dahilan na sinumbatan ng mga congressman itong ABS-CBN dahil sa mga kanilang pagbabayas. Ito si Arnold Clavio ngayon. Noong panahon din ni Cayetano, nabanggit niya to. Narinig ko yun eh. Ano to niya? Inuupakan niya to si Alan Peter Cayetano noon. Pero ito pala, ang baho nito, sobrang mas masangsang pa sa ibaktong tao na to. Tapos ang itsura pa nito, akala mo kung gwapo, pero ang lupit mo, chong. Tapos ang GMA, ito yung sinabi nyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Tapos yung mga bias niyo, yung mga tauhan nyo dyan sa media, sobra kayong protektado yan. Tapos itong si Arnold Clavio, nakikita ko dito, sige batikos. Alam mo Arnold, halata naman na ayaw mo sa mga sa mga Duterte. Halata naman kasi ito kasi siya, pinklawan to Kaya siya ayaw to sa mga Duterte. Kaya lagi niyang parang inaano niya mga Duterte. Ang lupit itong tao na to. Matindi ka, Chong. Sobra ka sa kasakiman ng iyong ginagamit mo ang iyong kapangyarihan mo nung time na yon, kasi nabanggit ni Sara Balabagan na parang kuya-kuya niya pa to. Kuya. Wag kuya pala to. Wag kuya pala yon, ibig sabihin. Ay nako Arnold. Saan kaya ang nito, no? Hindi to hindi kasi to pumutok to sa mga media. Si Sara Balabagan, ayun yung video niya, inamin niya. Kaya pala may mga politician nito o si Jason Sa, parang pinahaano nito si Arnold Clavio. Pinahagingan din to ng salita si Arnold Clavio ni Jason Sa. Ang lupit mo, Arn. Ang lupit mo, matindi ka, ha? Ang tulis mo. Ang kapal ng mukha nito. Sabihin ko sa'yo, ang kapal ng mukha mo, Arnold. Hindi ko to pinapanood nung pag nasa TV, hindi ko pinapanood to kasi nakikita ko may pakabayas nga to. Hindi naman na ako pro Duterte, pero nakikita ko talaga noon pa to na hindi rin talaga to siya sa mga politika. Lini Robredo to sila dati. Pero saan ang Lini Robredo ngayon? Hindi man nanalo pa ka-presidente. Si Digong nanalo, wala kayo, nga kayo. Kaya lang, pag batikos to sa ibang mga tao, sa mga nasa gobyerno, wala kung nito na di ko na to siya na magaling talaga to siya sa pagkasinungaling pala. Ayan, kabayas ninyo GMA7. Ito yung mga tauhan pala nyo, mga immoral. Ako po, immoral ka, Arnold Clavio. Kapal ng mukha mo. Ginamit mo tong bata pa, si nito, Sara Balabagan. Ginamit mong kahinaan ng babae na to, nung bata pa to. Yung sinasamantalaan mo to, inanakan mo pa. Ang kapal naman ng mukha. Sustentado kaya anak nito? Ay nako, napaka-immoral nga naman itong Arnold Clavio na to. Manahimik ka na nga, Arnold. Ngayon, yung mga video na to, pasikatin ka sa mga pag naman, fake news. Anong fake news? Si Sara Balabagan mismo ang nagsalita nun. Wala talagang baho talagang maitatago. Sisingaw at sisingaw pa rin. Kaya ikaw, Arnold, sumingaw na yung amoy mo na mabaho ka pa, malangsa ka pa sa isdang bulok.